Sa ngayon pong umaga, tayo po nadako salita ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Bilang, Numbers. Hallelujah. Sa Numbers chapter 23, ganito po ang sabi sa verse 19, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako'y tinutupad niya. Amen. So, pinagpala po ng ating pong Panginoon ang kanyang mga salita. Hallelujah. So, gaano natin kakilala ang Diyos sa buhay natin? Ang ating pong Panginoon ay nagpapahayag sa kanyang mga salita. At maraming mga talata sa Biblia na nagpapahayag ng mga katangian ng Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Amen? At isa sa pinakamagandang katangian ng Diyos, ang Diyos natin ay pag-ibig. Amen? Hallelujah. Ang Diyos ay mahabagin. He is merciful God. Ang Diyos ay mapagbiyaya. So ang kaligtasan natin ay sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Diba? Dahil sa kasaganaan ng kanyang biyaya, naligtas tayo hindi sa pamagitan ng ating mga mabubuting gawa, kundi sa kagandahang loob ng Diyos. Kagandahang loob ng Diyos. So nakita po natin mga minamahal, na kahit na ang tao ay paulit-ulit na magkasala, magawa ng kamalian, ang Diyos natin ay mayroong magandang kalooban. Diba? Kaya nga, pagka tayo nagkamali, ang nagawa ng hindi tama, o nagkasala tayo, huwag tayong mahiyang lumapit kay Lord. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos natin ay maganda ang kalooban. Hallelujah. Kung papaano yung ama sa kwento ng prodigal son, araw-araw ay hinahanap niya na isang araw ay magbalik ang kanyang bunsong anak. Diba? Araw-araw, hinahanap-hanap niya. Talagang hinihintay niya. At umaasa siya na isang araw ay ma-realize ng kanyang anak ang kanyang pagkakamali at babalik sa kanya. At ito nga ay nangyari. Amen. Hallelujah. At nakita po natin, malayo pa lang, malayo pa lang nung matanaw ng tatay ang kanyang anak, bagamat maaring hindi pa siya sigurado dahil sa itsura ng anak niya ay iba nung umalis ito sa kanyang tahanan. Diba?
At alam natin kung ano ang naging trabaho niya, tagapag-alaga ng baboy, ng isang mayaman. Hallelujah. At ni minsan marahil hindi siya nakapagpalit ng maayos na kasuutan. Hallelujah. So nung maisipan niyang bumalik, mga minamahal, malayo pa lang natanaw ng tatay. Alam niyo yun, mga minamahal, no? Kumbaga, naaninag niya na mayroong paparating. Ang tatay na ito, dahil sa araw-araw na talagang iniisip niya, no? At nararamdaman niya na babalik ang kanyang anak. Kapatid, mga minamahal, malayo pa lang, yung tatay ay tumayo at lumapit. Pagkalapit niya, hinagkan niya ang kanyang anak. Niyakap ng mahigpit. At sabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Ibilang nyo na lamang ako na isa sa inyong mga alipin. Pero anong ginawa ng tatay, mga minamahal? Hallelujah. Ginawa ba niyang alipin ang kanyang anak? Pumayag ba ang tatay? Sige anak, pagbayaran mo ang kasalanan mo. Hindi. Mga minamahal, yung pribilehiyo na mayroon ang isang anak, mga minamahal, ay ibinigay ng tatay. Kunin ang singsing, suotan sa ng singsing, suotan siya ng damit, suotan siya ng panyapak. Kapatid, mga minamahal, lahat ng pribilehiyo na mayroon ng isang tunay na anak ay ibinigay ng tatay dahilan sa kanyang kagandahang loob at dahilan sa kanyang kasaganaan ng kanyang biyaya para sa kanyang mga anak. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ngayon, gaano natin kakilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Hallelujah. Mayroon bang rason kung bakit kailangan natin na maglingkod ng ganap sa atin pong Panginoon? Sapagkat pagkilala mo ang iyong pinaglilingkuran, hallelujah, anuman ang mangyari, anuman ang iyong maranasan, kapatid, mga minamahal, magpapatuloy ka at patuloy kang maglilingkod sa atin pong Panginoon. Anuman ang pagdaanan natin sa buhay na mayroon tayo sa mundong ito. Hallelujah. Ang mga talata na ating nabasa, mga minamahal, ay mayroon pong nakapaloob na kwento sa buhay ng isang propeta. Hallelujah. Na ang pangalan niya ay si Balaam. Sabihin nga po natin, Balaam. Anong sabi? Parang iba yung iba. Sabi ng iba, Balaam. Balaam. Hallelujah. Tignan po natin, mga minamahal, sa chapter 22, sabi dito, nagpatuloy ng paglalakbay ang mga Israelita at tumimpil sila sa kapatagan ng Moab. Sa gawing silangan ng Jordan sa tapat ng Jericho. Ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amoreyo at ay hindi nalingid kay Haring Balak na anak ni Sipor, ngunit hindi siya makakilos laban sa mga Israelita pagkat napakarami ang mga ito. Natakot sa mga Israelita ang mga Moabita. Sundan niyo ang kwento. Kaya sinabi nila sa matatanda
ng Midian, uubusin ng mga taong ito ang mga bayan sa paligid natin, tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwang damo. At nagsugo si Haring Balak kay Balaam, anak ni Bayor, sa may ilog Euphrates, sa lupain ng Amoreo. Ganito ang ipinasabi: may isang sambayanang dumating buhat sa Ehipto. Nasakop na nila ang mga bansa sa paligid namin. Malapit na sila ngayon sa aking lupain. Napakarami nila. Magpunta ka agad dini at sumpain mo sila. Natitiyak kong malulupig ko sila pagkatapos mong sumpain. Pagkat alam kong siniswerte ang pagpalain mo at minamalas naman ang sinumang sumpain mo. Sa Bible, may malas at swerte. Brad, kamusta? Malas eh. Kamusta ang buhay natin, mga kapatid? Kamusta ka, kapatid? May swerte ba tayo? Hello? May swerte ba sa buhay natin? Amen? Amen, siyempre. Kasi kung wala kang swerte, ay di malas. Hallelujah. Si Haring Balak, na hari ng Moab, gayon na lamang ang pangamba niya. Sapagkat alam nila kung ano ang pakay ng bayang Israel sa lupang pangako. Dinala sila ni Lord doon para sakupin ang mga bansa, ang mga bayan na nakapalibot sa Kanaan. Hallelujah. Siyempre, nung araw, kung sino yung mas marami, mas malaki ang tsansa na magtagumpay. Tama po ba? Di ba ganun sa labanan? Sa labanan, kailangan na mayroon kang maraming kawal para mapatay man yung iba, may marami pang matira. Sa panahon natin, anong bansa ang may pinakamaraming sundalo? China. Ang China, pinakamaraming sundalo. Kaya, umupo muna kayo. Bakit? Anong nangyari? Sa makikita po natin, mga minamahal, si Haring Balak ay natatakot. Sapagkat sabi niya, malapit na ang mga Israelita sa kanilang bayan. Ibig sabihin, susunod na sila. Isusunod ng mga Israelitang sakupin ay ang Moab. Kaya't natatakot ang mga matatanda, natatakot si Haring Balak. Pero, alam ni Haring Balak at kilala niya, mga minamahal, na mayroong isang propeta na pinapakinggan ng Diyos ang kanyang mga pahayag. Hallelujah. At alam ni Haring Balak na ang propetang ito ay mayroong kapangyarihan kung ano ang kanyang sabihin. Kung ano ang kanyang ideklara at ipahayag, yun ang magaganap.
Diba? Sa paniniwala ni Haring Balak, siyempre si Haring Balak, hindi mananampalataya sa Diyos, kaya naniniwala siya sa tinatawag na swerte at malas. Nandyan pa kayo? Amen. Bakit? Ay unbeliever si Balak eh. Kaya kung naniniwala ka pa sa swerte at malas, lahi ka ni Haring Balak. Nandyan pa kayo? Siyempre hindi siya mananampalataya. Kaya yun ang kanyang paniniwala. Na sa buhay, may malas at may swerte. Hindi alam ni Balak, mga minamahal, yung salitang pinagpala ng Diyos. Ng mga tao na kanyang kinatatakutan ay mga taong pinagpala ni Lord. Sa simula pa lamang ng salinlahi. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Kaya, inutusan ni Balak ang mga matatanda na puntahan si Balaam. Si Balaam, mga minamahal, hindi lang siya isang propeta, isa siyang sorcerer, magician. At isang propeta. Marahil, ginagamit niya ang kanyang posisyon bilang propeta para gumawa ng mga bagay na kahanga-hanga at ang kanyang mga kapahayagan ay nagkakatotoo. Kaya naniniwala si Haring Balak. Kaya pinatawag niya si Balaam para ang mga Israelitang ito na malapit na sa lugar ng Moab kung sumpain ni Balaam, madali niyang matalo sa labanan. Hallelujah. Kita po natin mga minamahal, kaya pagdating po doon, nung mga inutusan, matatanda, na inutusan ni Balak, papunta kay Balaam, dala ang mensahe ni Haring Balak at dala nila ang perang pangbayad kay Balaam. May bayad, kung si Balaam ay sumunod sa nais ni Haring Balak, babayaran siya ng pera. Hallelujah. So, kita po natin mga minamahal. Sabi dito, ang matatanda ng Moab at ng Midian ay nagpunta kay Balaam, dala ang pang-upa nito. Sinabi nila ang ipinapasabi ni Balak. Sa verse 8, ganito ang tugon ni Balaam dito. Dito na kayo matulog ngayong gabi para masabi ko agad sa inyo ang anumang sasabihin ko o sasabihin sa akin ni Yahweh. Si Balaam ay naniniwala kay Yahweh, sa Diyos. Bagamat may mga bagay siyang ginagawa na hindi kaya-aya sa Diyos, pero naniniwala siya kay Yahweh. Hallelujah. Ang problema lang, nagagamit yung posisyon niya bilang propeta para magkaroon siya ng maraming pera. Hallelujah. Kaya nga, kahit sa ating panahon, maraming mga
mayamang mga pastor. Bilyonaryo. Nandiyan pa kayo? Hindi lang sa Pilipinas. Sa iba't ibang panig ng mundo. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, hindi naman natin sinasabi na mga bayaran sila. Marahil talagang binibless sila ni Lord. Amen po ba? Amen. Siyempre, pag naglingkod ka kay Lord, lahat ng ating ginagawa, alam ni Lord yan. Hallelujah. At ang Diyos ay may nauukol na gantimpala sa lahat ng ating mga pagpapagal. Amin po ba? Pero tingnan po natin si Lord. Si Jesus mismo. Ang ating Panginoon, ang pinaka-the best na example na kung paano dapat mamuhay sa isang simpleng buhay ang mga anak ng Diyos. Amen? Diba? Asno lang nga ang sinakyan niya eh. Nung pumasok sa Jerusalem, sabi niya sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa lugar na yon. Kunin niyo ang batang asno. Kinuha ng mga alagad, sabi ni Jesus, kung may magtanong, sabi niyo, kailangan ng Panginoon, ibabalik din agad. So dahil yung asno, papasok ng Jerusalem, sumakay si Jesus sa asno. Diba? At ang mga tao naglatag ng mga dahon sa daan habang dumadaan si Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ni Lord, if you want to be great, you must be a servant of all. Amen? Kumbaga, sinasabi ng Diyos, sinasabi ang kanyang salita, mahalaga na yung simpleng buhay. Gusto niyo maging dakila? Maging alipin kayo. Amen po ba? Hallelujah. Kailangan mamuhay tayo bilang servant, bilang alipin. Alam niyo yun? Kaya nga, makakita tayo ng mga manggagawa na ang buhay niya simple lang. Pag may mga bisita, naglilingkod. Hallelujah. Sa halip na paglingkuran, sila naglilingkod. Bakit? Yun ang prinsipyo ng Biblia. Amen. So si Balaam, mga minamahal, hati ang kanyang kaisipan. Pagdating doon ng mga inutusan, dala ang mensahe, dala ang pag-upa, medyo na nagdadalawang isip si Balaam. Bakit? Maganda ang offer eh. Pag sinumpa niya ang Israel, may pera siya. Dami Diba? Nandyan pa kayo? Siyempre, hindi naman magbibigay ng kaunti na upa ang hari. Bakit? Kapakanan niya eh. Kapakanan ng kanyang bansa, ng kanyang bayan. Hallelujah. Kung hindi mangyari ito, dati ang araw talagang sasakupin sila ng Israel. Kaya kailangan niyang magbayad sa isang propeta para lamang magdeklara ng sumpa. Hallelujah. Pero tingnan po natin mga minamahal ang sinasabi ng salita ng Diyos. At sabi ni Balaam sa mga matatanda, dito na kayo magpalipas ng gabi. Hallelujah. Para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Maganda rin. Bakit? Sapagkat bago siya gumawa, siya ay kumukonsulta kay Yahweh. Hallelujah. Sabi dito, itinanong ni Yahweh kay Balaam, sino yang mga taong iyan? Hallelujah.
Sumagot si Balaam, mga sugo po ni Balak na hari ng Moab. Ipinapasumpa po niya sa akin ang bayang nanggaling sa Ehipto, pagkat nasakop na ng mga ito ang lahat ng lupain sa paligid ni Balak. Baka raw sa ganong paraan niya maitaboy sa malayo ang mga iyon. Kung sumpain niya, baka yun lang yung tanging paraan ni Balak para niya maitaboy at para hindi masakop ang kanyang bansa. Hallelujah! Ngunit ano ang tugon ni Yahweh kay Balaam? Sabi dito, hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Hallelujah! Hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. So nakita po natin mga minamahal, sa ating kalagayan mga kapatid, kumbaga, kung tayo'y nakakilala sa Diyos, talagang mayroon tayong ibang daan, ibang kalagayan ng buhay. Amen? Buhay na, kumbaga, naiba sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Sabi ni Pablo sa Corinto, be not equally yoked together with unbelievers. Amen? Huwag daw tayo makipamatok sa mga hindi sumasampalataya. Sinabi ni Yahweh kay Balaam, huwag kang sumama sa mga taong iyan. Ibig sabihin, yung mga Moabita, iba ang kanilang Diyos. Iba ang kanilang paniniwala. Iba ang kanilang pananampalataya. Iba ang kanilang prinsipyo sa buhay. Hallelujah. So si Balaam, bagamat hindi siya Israelites, no? Si Balaam po is non-Israelites prophet. Hindi siya propeta na may lahing Israelita. Pero naniniwala siya sa Diyos. Amen. Kasi ang Diyos naman, ang Diyos natin is universal eh. Amen po? Amen. Siya'y Diyos hindi lang ng isang bayan. Hello? Hindi. Siya'y Diyos hindi lang Diyos ng Israel, kundi siya'y Diyos ng lahat. Ng tao, lahat ng lahi, lahat ng wika sa mundong ito. Amen! Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Sapagat ang Diyos natin ang may likha ng ating pong mundo, ng universe. Hallelujah! So, ibig sabihin, mga minamahal, na si Balaam ay naniniwala sa Diyos, kay Yahweh. Hallelujah. Na Diyos na manlilikha. Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, huwag kang sumama sa mga taong iyan. Hindi mo dapat sumpain ang mga taong tinutukoy nila. Hallelujah. Ano sabi ni Yahweh kay Balaam? Hindi mo dapat sumpain ang mga taong tinutukoy nila. Hallelujah. Bakit? Ano ang sabi ng Bible? Hallelujah. Pagkat pinagpala ko sila. Nandyan pa kayo? Ang kapahayagan ng Biblia kay Balaam, ang mga taong ipinapasumpa ni Balak ay mga taong pinagpala na ng Diyos. Hallelujah.
pinagpala na ng Diyos. Pag ikaw ay pinagpala na ng Diyos, kahit anong sumpa ng tao, hindi tatalam sa iyo. Bakit? Pinagpala ka na ni Lord eh. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Isipin po natin mga minamahal, na tayo bilang mananampalataya ay pinagpala na ng Diyos. Bakit? Anak tayo ng Diyos eh. Mananampalataya ka eh. Kay Kristo. At naniniwala ka, hallelujah, na tayo ay binayaran na ni Kristo. Tinubos na ng ating pong Panginoon sa lahat ng uri ng sumpa. Bayad na doon sa cross, sabi ng Biblia. Hallelujah. Diba? Sumpa ng kahirapan, sumpa ng, sumpa ng karamdaman. Hallelujah. Lahat ng sumpa. Sumpa ng kasalanan. Kasi lahat ng kasalanan may sumpa yan eh. Nandyan pa kayo? Tayo na mga tao, no? Mayroon tayong mga minanang kasalanan sa ating mga ninuno. Kaya nga, may mga tinatawag na generational sin. No? Na sa ating henerasyon, maaaring hindi natin alam ang mga lahing ating pinagmulan, kung ano ang kanilang Diyos na sinasamba at mga anitong pinaniwalaan nung unang panahon na wala pa ang mabuting balita na kanilang napakinggan. Diba? Kasi ang tao noon na hindi pa hayag ang Biblia, diba? Nung araw, madalang pang Biblia, wala kang makitang Biblia nga eh. Ang nakikita namin noon, mga nobina. Nobina? Yung pamplito, nandun nakasulat ang panalangin. Na? Lahat ng panalangin na sinasaulo na mga matatanda, na? Nandun nakasulat, pati kanta nandun din. Hallelujah. So makita po natin mga minamahal, wala sa mga matatanda natin ang pagbasa ng Biblia sapagkat madalang pa ang kopya ng Biblia nung araw. Kaya nga, takot ang mga tao magbasa ng Biblia eh. Kasi pag nagbasa sila, mabuhang. Nandyan pa kayo? Hallelujah. Pero salamat sa atin pong Panginoon. Diba? Sapagkat lahat tayo, ikaw at ako'y tinubos ni Kristo sa lahat ng uri ng sumpa. Bayad na ni Lord yan dun sa cross eh. Kasi yung pagpapako sa cross, mga minamahal, ay tanda na yung taong nakapako dun ay sinumpa. Bakit si Kristo ay naipako dun? Kasi nga, dala-dala niya. Lahat ng sumpa, inako niya. Amen? Yung sumpa sa pamilya mo, sumpa sa pamilya natin, binayaran ni Kristo. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, yung mga kasalanan ng ating mga ninuno, bayad na ni Lord yan. Huwag na nating balik-balikan pa. Amen? Hallelujah. Huwag nating balik-balikan. Alam nyo, kasi ang tao madaling makalimot eh. Diba? Ang tao, alam natin, kahit sa mga Israelites, madali silang magbago. Kahit nakita nila ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos nung sila ay galing sa Egypt at tumawid ng dagat na pula. Kapatid mga, kita na nila ang himala na ginawa ng Diyos. Nahati ang dagat, tumawid sila at naglakad sa tuyong lupa. Pagdating sa kabilang ibayo, anong ginawa nila? Ang kanilang pinaglingkuran pa rin sinasamba, ang Diyos-Diyusan doon sa kabila ng Ilog Jordan. Yung mga revolto nila na sinasamba doon sa Egypt.
ang kanilang sinasamba. Kaya nagagalit si Yahweh sa kanila. Pero kahit galit ang Diyos sa kanila, kapatid, mga minamahal, sila pa rin ang bayang pinili ng Diyos. Amen? Ang galit ng Diyos, hindi naman pinipersonal ng Diyos ang tao eh. Galit si Lord doon sa kasalanan na ginagawa ng kanyang bayan. Diba? Sa oras na tumalikod kayo, diba? Laging may salita ang Diyos sa kanila. Sa oras na tumalikod sila, mapapahamak ang bawat isa sa kanila. Kita po natin, mga minamahal, ganyan din sa ating kalagayan. Sa panahon at oras na ikaw ay magbago ng iyong paniniwala at tumalikod sa Diyos ng langit, mapapahamak tayo. Amin po ba? Kaya nga, sabi ng kanta, no turning back. Amen. Huwag kang tumalikod. Hallelujah. Huwag kang mag-backslide. Sabi ng kanta, hindi ito panahon ng pag-backslide. Amen. Ito'y panahon na para magsumigasig ka, panahon na para magpainit ka ng iyong pananampalataya kasi nga darating si Kristo sa oras at panahon na hindi natin alam. Hallelujah. Diba? Pag nag-rapture ba, may second chance ka pa? Mayroon, pastor. Oo, mayroon nga. Pero kapalit nun, kapalit ng buhay mo, ng iyong kaligtasan. Gusto ba natin na maging kabilang tayo doon sa sinasabi ng Biblia, mga taong pinatay na nananampalataya sa Diyos? Huwag natin hintayin na maging kabilang tayo sa mga tribulation saints na tinatawag sa Biblia. Kung pwede naman tayong marapture ng ating pong Panginoon na hindi magdanas ng ganong kahirapan at kapighatian sa buhay na walang pangalawa. Hallelujah. So ano po ang katotohanan at kapahayagan ni Yahweh kay Balaam? Ang mga taong ipinapasumpa sa iyo'y mga taong pinagpala ko na. Hindi yun nababago, kapatid. Amen? Hallelujah. Yung blessing ni Lord sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak, hindi yun mabago unless na tumalikod ka. Maliban na ikaw mismo ang pumili ng buhay mo. Hallelujah. Hindi nababago ang blessing ng ating Panginoon. Bakit? Yun ay pangako ng Diyos. Amen? Itatangin niya ang bayang Israel. Hallelujah. Kaya nga, pinagsabihan ng Diyos ni Yahweh si Balaam. No? Hallelujah. Hindi mo dapat sumpain ng mga taong tinutukoy nila. Pagkat pinagpala ko sila. Amen? Panghawakan natin, mga kapatid, sa buhay natin, na ikaw at ako'y pinagpala na ng Diyos. Hello? Na? Kaya huwag tayong padala, huwag tayong paapekto sa mga negatibong salita ng ibang tao. Bakit? Blessed ka na eh. Hello? Blessed ka na eh. May Diyos ka. May Kristo ka sa puso. Sapat na yan. Hallelujah. Glory, glory to God. Sabi dito, kinaumagahan, sinabi ni Balaam, sa mga panauhin niya, umuwi na kayo. Ayaw akong pasamahin ni Yahweh sa inyo.
Umuwi nga ang mga matatanda at sinabi kay Haring Balak na ayaw sumama sa kanila ni Balaam. Sa verse 15, nagsugo uli si Balak ng mas marami at kagalang-galang. Yung unang mga sinugo pala, hindi kagalang-galang yun. Hindi ba masyadong kapitapitagan siguro ang dating. Kaya sabi ng Bible, mas marami, mas kagalang-galang. Siguro, mga nakadamit dito, naka-Amerikana. Sa damit pa lang Nandyan pa kayo? Di ba? Tayo rin, pagka isang tao dumating sa bahay natin, magandang suot, at nakasakay sa Montero. No? Nakasakay sa Montero. At nakasapatos ng balat. Abay, kagalang-galang to. Dapat, pagbaba pala, nakapayong na. Salubungin mo ng payong. Kung umuulan. Nandyan pa kayo? Kagalang-galang So sinugo ni Balak, mga marami at kagalang-galang na mga matatanda sa Moab. Hallelujah. Kaya po natin mga minamahal, ito yung temptation kay Balaam. No? Hallelujah. Sabi diyan, ipinasabi ni Balak na huwag kang mag-atubili. No? Huwag kang mag-atubili ng pagpunta sa kanya. Pagdating mo raw doon, pakinggan po natin, sa verse 17, pararangalan ka niyang mabuti. Aba, ang ganda, no? Sipin mo yon kung ikaw ay isang propeta. No? Ba, pastor. Ay, sabi ni God, pagdating mo, pastor, doon, pararangalan ka. Pero parangalan? Kaya sabi ko kanina, siguro pagbaba pala ng sakyan, kasi darating ang pastor Na? Uy, nandiyan si pastor. Tahimik kayo. Abay, salubungin si pastor ng payong. Pastor, dito kayo. Akin ang dala nyo. Di ba gano'n yan, pastor? Yung dala ng pastor, kinukuha ng membro. Bakit? Yun ay tanda ng pagrespeto. Nandyan pa kayo? Hindi masama po yun. Pero wag naman masyado. Baka kargahin po yun si pastor Hallelujah. Alam niyo yun, mga minamahal, pararangalan kanyang mabuti. Alam niyo, importante yung respeto natin sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Maganda yung kay Balak Ha? Buti pa nga si Balak siguro Bakit? Ay binibigyan niya ng parangal ang propeta. Anyway, salamat sa mga kapatiran sa Montalban na nagbigay parangal sa amin. Salamat sa kotse, na laruan, nandun nga Pinagpipili namin yun. Hallelujah. Bakit? Eh, siyempre, yun lang yung kakayanan No? Hindi naman tayo naghahangad kung ano pa yung mga bagay na hindi naman natin kaya. Amen? No? Maliban kung mayroong bilyonaryo at kontraktor tayong membro dito, dapat yung parangalan si pastor ng coaching totoo. Hello? Nandiyan ba kayo? Ay, wala naman kontraktor dito Hallelujah. Bagamat may kontraktor tayo doon sa Ilocos pa, may kontraktor tayo doon. Kaso ngayon, nagpa-farm sila ngayon. Hallelujah.
pararangalan kanya ng mabuti. Isipin natin yung pagpaparangal, yung mabuting pagpaparangal sa propeta ng Diyos. Ibig sabihin, malayo pa lang yun. Na pagbaba ng sasakyan, talagang mayroon ng banda. Whoop! May mga sundalo na naka-standby doon at may mga sword na dadaan yung propeta eh. Di ba yun, pagpaparangal? At lalakad sa red carpet si Balaam. Yun ay bahagi ng pagpaparangal. Hallelujah. So kita po natin mga minamahal, sabi dito, na pararangalan kanyang mabuti at ibibigay sa iyo ang anumang magustuhan mo, sumpain mo lamang ang mga Israelita. Hallelujah. Ang sagot ni Balaam, punuin manibalak ng gintot pilak ang kanyang bahay at ibigay sa akin. Hindi ko maaring suwayin kahit kaunti ang utos sa akin ni Yahweh. Hallelujah. Nakita po natin, si Balaam malapit ng maborn again. Nandiyan pa kayo? Bakit malapit na? Hindi pa sa born again. Kasi sorcerer nga siya eh. Magician siya. No? Sa kabilang banda, propeta siya. No? At maging yung kanyang mga pahayag, pinapakinggan din ng Diyos. Kaso nga lang, sabi ko kanina, nagagamit niya para sa pansariling pakinabang. Yung kanyang pangalan, yung kanyang titulo at posisyon. Hallelujah. Pero pinapakinggan siya ng Diyos. Kita po natin mga minamahal. Ngayon, dahil alam na ni Balaam na yung mga Israelita ay mga taong pinagpala na ni Yahweh at sinabi niya sa kanya ni Yahweh, huwag mong sumpain ang mga taong pinagpala ko. Hallelujah. Kaya ang tugon ni Balaam sa mga sugo ni Balak, kahit punuin pa ng ginto at pilak ni Balak ang kanyang bahay at ibigay sa akin, hindi ko pwedeng suwayin ang utos sa akin ni Yahweh. Kapatid, mga minamahal, kita po natin yung determinasyon ni Balaam ng kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos sa kabila ng malaking offer na kayamanan sa kanya. Ang kapalit ay pagsumpa sa bayan na pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Mga minamahal, ano po? Sabi dito, gayon man, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Kinagabihan, si Balaam ay nilapitan ng Diyos. Ang sabi sa kanya, sumama ka sa kanila. Ngunit, ang ipinapasabi ko lamang sa iyo, ang sasabihin mo. Pinayagan ni Lord, pwede kang sumama sa kanila. Pero, pagdating doon, kung anong sinabi ko, yun ang sabihin mo. Huwag yung sinabi ni Balak. Kita po natin mga minamahal. Ngayon, sabi ng Bible, kinabukasan ng umaga, siniyahan ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga sugo ni Balak. Kasama ang dalawa niyang utusan. Ngunit, nagalit sa kanya ang Diyos. Kaya't hinarang siya ng anghel ni Yahweh.
nagalit sa kanya ang Diyos. Bakit kaya? Nandyan pa kayo? Nakikinig ba kayo? Baka nakangiti kayo sa akin, ibang iningiti nyo. Hallelujah. Nagalit sa kanya si Yahweh. Bakit kaya? Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, hindi man sinabi sa Biblia kung ano ang naging dahilan. Pero tandaan natin, Diyos lamang ang nakakataho sa puso ng isang tao. Marahil, gawin natin ang komentary, ang bagay na ito. Nung sabihin ni Yahweh, sige sumama ka, maaaring nagbago ang puso ni Balaam. Ha? Nagbago ang kanyang puso. Pwede rin naman eh. Pinayagan ako ni Yahweh. Ha? Siguro sa isip ni Balaam, magkakapera ako ng malaki dito. Andiyan pa kayo? Kasi nakita po natin, may offer eh. Malaking pera, malaking kayamanan. Alam niyo mga minamahal, kahit sinong taong banal, kapatid mga minamahal, pwedeng magbagong isip. Pwedeng magbago ang puso. Pwedeng mabago ang prinsipyo. Hallelujah. Bakit? Ang pera daw nagsasalita. Ang pera may kapangyarihan. At hindi natin mapasubalian ang sabi ng Biblia, money is the root of all evil. Amen. Ang pera, ang kayamanan ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hallelujah. Kaya, nung si Balaam ay pinayagan ni Yahweh, sumama ka. Pero yung pinapasabi ko sa iyo, ang sabihin mo, hindi yung kay Balak. Alam ng Diyos ang puso ni Balaam. Hallelujah. Kung bakit nagalit si Yahweh sa kanya. Kaya po natin mga minamahal. Sabi dito, kaya't hinarang siya ng anghel ni Yahweh. Sa verse 23, nakatayo sa daan ang anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita siya ng asno, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin. Kaya pinalo ito ni Balaam at pilit ipinababalik sa daan. Excuse me. Ano pong nangyari? Habang sakay si Balaam ng kanyang asno, kita ng asno sa unahan, may anghel. Pero hindi nakita ni Balaam ang anghel. Mabuti pang asno, no? Dapat naging asno na lang tayo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, dapat asno tayo. Makakita ka ng anghel. Parang ayaw niyo pumayag. Tao na nga tayo, maging asno pa. Bakit? Ay mapalad yung asno eh. Kita niya yung anghel eh. Samantala si Balaam, propeta, hindi nakita. Kita po natin, habang naglalakad, sakay si Balaam, tumigil yung asno. Bakit? May anghel nakatayo doon sa unahan. May hawak na gitara. May hawak na tabak. Kaya, sabi ng Bible, lumihis ng daan yung asno. Napunta sa bukirin eh. Siyempre,
Ikaw naman, wala kang kaalam-alam. Alam ba, ako si Balaam, hindi ko, ano nangyayari? Bakit kaya? Salip na dumiritso, napunta doon sa kabila. Hindi malaman nung asno kung saan siya pupunta. Kasi kung saan pupunta yung asno, nandun yung anghel. Sige. Minsan mga minamahal, alam ni Lord, kung mapahama ka, nandyan si Lord, sige, diretso ka pa. Tuloy mo pa yan. Tamaan ka sa akin, nandyan ba kayo? Sabi ni Lord, ang mahal niya, pinapalo niya eh. Pag anak ka ng Diyos, pinapalo ka ng Diyos. Gusto ba natin yon? Pag hindi ka daw disiplina, hindi ka pinalo, anak ka sa labas. Pili ka, tunay kang anak o anak ka sa labas. O di ba? Kaya lumihis ng daan. Si Balaam, nagtataka siya. At ang umiral kay Balaam, nagalit tuloy siya. Diba? Pilit niyang pinababalik sa daan yung asno. Ay may anghel nga eh. Kaya po natin sunod nangyari mga kapatid. No? Sabi dito, sa verse 24, ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na landas sa pagitan ng ubasan at ng pader. Nang makita siya ng asno, sumiksik ito sa pader at naipit ang paa ni Balaam. Muli itong pinalo ni Balaam. Nakakatawa itong pinto na ito eh. Bakit? Yung anghel tumayo doon sa pinakamakitid na daan. Walang ibang daanan yung asno eh. Alam ng anghel, yun lang ang dadaanan ng asno. Wala nang iba. Kaya, si pinapalo ni Balaam yung asno, yung asno naman, hindi alam kung ano ang gagawin niya. Ay natatakot siya. Takot din siya sa palo ni Balaam. Masakit eh. Kaya, sabi ng Bible, iginilid ng asno sa gilid sa dumaan. Ang problema, hindi naman alam, hindi aware yung asno na yung paa pala ni Balaam nakalawit ay diniipit. Diba? Okay, ikaw nga. Hindi mo alam ang nangyayari. No? Hanggang sa naipit ka na lamang, hindi mo pa rin alam, hindi lalong umalab yung galit ni Balaam doon sa asno. Hallelujah. Ikaw nga, pagpalagay natin na tayo ang asno, anong gagawin mo kaya? Di ba ang hirap? Napakahirap ng sitwasyon ng asno. May anghel doon. Ay siya na may pinapalo sa puwet ni Balaam. Diba? Kaya wala siyang magawa, kundi igilid niya, naipit tuloy ang paa ni Balaam. Lalong nagalit at lalong pinalo niya. 3 bis niya pinalo ng malakas. Ano pong nangyari mga minamahal? Sabi ng Biblia, hallelujah. Sabi diyan, na ang anghel ay humarang uli sa lugar na wala nang malilihisan ang asno. Nang makita naman siya ng asno, nagpatibuwal ito. Kaya nagalit si Balaam at pinalo ang asno. Pino mo yun? Sabi ng Bible, nagpatibuwal. Hindi na alam ng asno ang kanyang gagawin. Ay, hindi nagpatumba na lang siya. Bahala na kung ano ang mangyari. Alam niyo mga minamahal, lahat ng masakit na palo tinanggap na lang ng asno. Bakit?
mas natatakot siya doon sa unahan sa anghel. Sa anghel ng Diyos. Tandaan natin mga minamahal, na pagdadaan ka sa delikadong daan, na maaring may anghel na nakabantay doon. Amen? Alam mo, di ba, sa mga daan, nakalagay warning, na caution. Pagka alam natin, sa ating dinadaanan ay may mga warning sign, huwag kang tumuloy. Pag ang mga bagay na alam mo na ginagawa natin hindi tama, huwag mo ituloy. Bakit? May babala si Lord eh. Amen? Pag tumuloy ka, may anghel doon. Delikado ka. Hallelujah. Mapapahamak ka. Kaya ang ginawa ng asno, nung siya magpatibual, yun ang paraan niya. Para ano? Para ano? Ano nakikita natin? Yun ang natatanging paraan ng asno para iligtas si Balaam sa kapahamakan. Hindi alam ni Balaam. Hallelujah. Hindi alam ni Balaam kung ano ang motibo ng asno. Kaya, sabi ng Bible, ang asno'y pinagsalita ni Yahweh. Ito na. At tinanong nito kay Balaam, bakit mo ako? yun ang buhos ng asno eh. No? Sabi dito, bakit mo ako pinalo ng ganito? Isipin nyo, kung yung pusa lang natin makapagsalita, na natadyakan natin, baka ganon din ang kanyang sabihin, bakit mo ako pinalo? Bakit mo ako sinipa? Ano yung asno nga eh, nagsalita eh. Ay kung nakakapagsalita lang yung aso eh. No? Na minamaltrato siguro natin, yung manok na tumuka ng ating palay, kung nakapagsalita lang yan, no? Kung kailangan nyo ng ulam, sabi ng manok, katayin nyo ako, masarap, ang higop nyo. Pero pagka ako'y nakapirwisyo sa inyo, di ba? Kaya nga, mga kapatid, be kind to animals. Amen? Hallelujah. Hindi yung pagod na ang hayop, sige ka pa rin. No? Nalala yung kwento ko? Huwag niyo lang chismis doon sa Mindoro, ha? Nung magalit yung tao sa kanyang kalabaw, inuwi yung kalabaw doon sa bahay niya, itinali ng napaka-iksi sa isarapol. Nung maitali niya yung kalabaw, pinalo. Talagang ang lakas. Dami ah! Pagkatapos na mapala malakas, sabi niya, bakla ka! Pati kami natawa eh. Yung kalabaw niya, pinagsabihan bakla? Ay, ikaw ba naman maghapon kang araro? Ay, gusto niya, talagang paluin niya, talagang mabilis yung araro, mabilis. Ay, napagod din. Kalabaw din, napapagod din eh. Tao pa kaya? Kaya kayong mga nanay, pag asawa niyo hindi na nag-imik, pagod yan. Huwag niyo nang pilitin magtrabaho. Nandiyan ba kayo? Pag hindi na umimik yan, may problema yan. No? Hallelujah. Ang nakakatawa doon, sabihin yung kalabaw, bakla ka! Hindi yan kwentong kutsero, totoo yan. No? Inis-taste talaga siya, galit na galit sa kalabaw. Bakit ko sabi? Ay, yung bukid niya ay katabi ng bahay namin, ng aming pastoral house. Pastoral house yan natubigan, doon sa Nagararo eh. Kaya, alam namin kung minumura niya, nung hindi na magkilos yung kalabaw, inuwi sa bahay. At doon niya tinali sa star apple ng maiksi. At di makatakbo yung kalabaw, maiksi lang eh. At pinalo ng napakalakas, bakla ka! Hallelujah. Patalastas lang yun. Ano sabi ng Bible?
No? Sabi ng asno sa kanya, bakit mo ako pinalo ng ganito? Pangatlong bisis na ito. Isipin natin mga minamahal, pangatlong bisis na. Hallelujah. Anong sabi ng Bible? Sinabi ni Balaam sa asno, pinalo kita pagkat ibig mo akong lukuhin. Pero mo? Yung asno pa manluloko. Ang isip ni Balaam, dahil sa ginawa ng asno, niluloko siya. Diba? Pero mo, ayos ang sakay niya. Nakakita ng anghel, punta sa doon sa bukid. Pag nandun yung anghel, lipas sa kabila. Lipas sa kabila, ay parang niluloko siya si Balaam ng asno. Kaya, pinalo kita, kasi balak mo akong lukuhin eh. Alam mo yung mga minamahal, hindi na malaya ni Balaam, nakikipag-usap na siya sa asno niya. Hindi pa yan namalayan na ang asno yung nagsalita. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ano po ang sabi ng Biblia? Na, kung may tabak lang ako, sabi ni Balaam, baka napatay na kita. Biro mo yan? Kung may tabak lang ako, binantaan pa niya ang kanyang asno, napatay na kita. Sinabi ng asno kay Balaam, hindi ba't sa simula pa'y ako lamang ang sinasakyan mo? Kita po natin, buti pa ang asno, may puso. Diba? May puso, may damdamin. Kinonsinsya niya si Balaam. Sa tanang buhay mo, ako lang sinasakyan mo eh. Diba? Kumbaga kinukonsensya niya ng asno si Balaam nung time na yon. Tapos pinalo mo ako. Hallelujah. Pangalawa, sabi ng Biblia, sabi dito, ginawa ko na ba ito sa iyo? Ginawa ko na ba ito sa iyo? Oo nga naman. Hallelujah. Yung pangyayaring ito kay Balaam at ng kanyang asno, hindi pa nangyari. Ngayon pa lamang. No? Kasi kung ang asnong ito ay lulukuhin niya ang kanyang amo, si Balaam, hindi matagal na sana. Tingin ko, no? Ang asnong ito ay mabait ang kanyang, mabait na asno. No? Di ba? Sa atin, may mga alaga tayo na pag tininap sa mata, tumingin din sa iyo, parang naintindihan mo kung anong ibig sabihin. Kahit aso nga eh. Kaya yung aso namin, kahit taga Bartolina, araw-gabi, 24 hours doon sa likod ng bahay namin, pag tinignan mo sa mata, nakakaramdam ka ng awa. Kasi parang nagmamakaawa siya. Kung nakapagsettle siguro yung aso, palabasin niyo naman kami dito. Ilang taon na kami nakakulong eh. So, sabi ng aso sa kanya, ginawa ko na ba sa iyo ito? Hallelujah. Sabi dito, hindi nga, sagot ni Balaam, dito'y niloob ni Yahweh na makita ni Balaam ang anghel na nakatayo sa daan, may hawak pa ring tabak, kaya't nagpatira pa siya. Tinanong siya ng anghel ni Yahweh, bakit 3 bis mo nang pinalo ang asno? Humarang ako sa daan pagkat hinaharap mo'y kapahamakan. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, alam ng Panginoon at ayaw ni Lord na mapahamak si Balaam. Amen? Lahat ng ginawa ng asnong ito,
nung nakita niya ang anghel at ang ginawa mismo ng Diyos na pagharang ay kalooban ng ating pong Panginoon. Para si Balaam ay hindi mapahamak. Amen? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ginawa ng Diyos, binuksan ni Yahweh ang mata ni Balaam. At siya mismo ang nakakita ng anghel. At doon niya napagtanto, bakit gayon na lamang ang ginawa ng asno sa kanya. Kaya ang ginawa ni Balaam, sabi ng Bible, nagpatira pa siya sa harapan ni Yahweh. Humarang ang Diyos sapagkat kapahamakan ang nasa unahan para kay Balaam. Amen? Ganyan din sa ating buhay. Huwag tayong malungkot. Huwag tayong magtampo kay Lord. Kung minsan ay hindi hinahayaan ng Diyos ang mga bagay na iniisip natin na mangyari sa buhay natin. Bakit? Alam ni Lord kung ano ang mabuti sa iyo at sa akin. Amen? Amen. Huwag nating pagdiskitahan ang iba. Hallelujah. Tumingin tayo kay Lord. Amen? Bumalik tayo sa Diyos. At alamin natin bakit. Hallelujah. Kaya nga nang makita ni Balaam, ang anghel, naunawaan niya. Sa anong ginawa niya? Sumamba siya sa Diyos. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal sa ating buhay, sa ating kalagayan, bago natin ganap na makilala ang Diyos sa ating buhay, marami tayong pinagdadaanan. Amen? Marami tayong pwedeng pagdaanan. At isang napaganda, mga minamahal, sa kalagayan ito. Sana mabuksan ng Diyos ang ating espiritual na mga mata at makita natin kung ano ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Tayo po ay pansamantala na magtatapos. Itutuloy po natin sa sunod. Hallelujah. Tayo po tumayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Atin pong pasalamatan ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Awit natin isang awit. Holy, holy. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heaven, shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Holy, 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 holy
The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know You lead all the heavens. all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. Beautiful is our Hallelujah. God. The universe will sing hallelujah to you, Our King. All the heavens. all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. For the last time, all the all heavens the heavens shout your praise. Beautiful is our God. is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Yes, Lord, hallelujah. Glory, glory to God. Salamat dakilang Diyos ngayon pong umaga. Salamat po sa iyo pong biyaya. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat po sa iyong mga salita. Hallelujah. Lord, patuloy dakilang Diyos habang kami ay patuloy na naglilingkod sa inyo. Tunay at ganap na ikaw ay makilala namin bilang Diyos na may likha ng lahat ng bagay, ng langit at ng lupa. Diyos na mapagmahal, Diyos na hindi nagmamaliw ang iyong pag-ibig at katapatan sa buhay ng iyong mga anak. At Diyos na ayaw mapahamak ang sinuman. Salamat, Panginoon, ngayon pong umaga. Ingatan mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang buhay ng ating mga kapatiran sa lugar na ito. Gabayan mo po kami sa lahat ng aming gagawin at patuloy, Panginoon, nang mula sa araw na ito ay ideklara namin at angkinin sa aming mga buhay na kami ay mga taong pinagpala mo na. At walang kapangyarihan ang kaaway at anumang sumpa na mga tao na hindi naglilingkod sa inyo, sa iyong mga anak, dakilang Diyos. Lord, salamat. Patuloy, Panginoon, na ngayong umaga, amin pong dalangit dinideklara, makita ng tao na ibang buhay ng mga taong naglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon. I-bless mo ang bawat pamilya sa bahayan. Ingatan ang bawat isa. Lukuban na yung kapangyarihan at pagtagumpayin sa lahat ng aming gagawin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen and amen. Magandang tanghali po. God bless you. Praise God. Hallelujah. Amen.